Oh. Gusto mo ng kwento? Ay, oo nga pala Kuya Jack. Si Mark Logan lang na magsasabi niya na, meron akong kwento! Ano ito? Ganito po yan, may kwento ako dyan. Na ito hindi man ako propeta, pero meron ako sikreto na nalalaman. Sinabi dito sa introduction sa Book of Mormon, the crowning event, pinakatampok na pangyayari sa Book of Mormon, is recorded in the Book of Mormon, is the personal ministry of the Lord Jesus Christ. That's right. Among the Nephites. It puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and the eternal salvation in the life to come. So, ibig sabihin, yung sa 3rd Nephi na yun, nung tinuro ni Jesucristo yun, nakabalangkas rito sa Book of Mormon kung paano tayo maliligtas. That's right. So, ibig sabihin, yung tinuro niya mga tao doon sa 3rd Nephi is yung kung paano tayo maligtas. That's right. The will of the Father, tinuro niya rito. So, That's kung gusto malaman ng tao kung ano yung will ng Father, tingnan nila Please read the Book of Mormon. in comparison to the Bible to support the Bible na nangyari itong mga bagay na ito. That's right. So, hindi pinapaltan, literally hindi pinapaltan ni Book of Mormon si Bible. Talagang sinusuportahan niya ito. Exactly, na hindi mo ito mapapikot. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ang ibig sabihin nito. Hindi. Kasi may aklat ni Mormon na Nagpapatunay. nangyari ito. That's right. Oo, di ba? Napakaganda. Kwento mo nga Kuya Jack yung pagdating nila Lehi, di ba? Sa Old America dumating sila Lehi, yung pamilya ni Lehi, si Saraya at saka mga apat niyang anak. Ngayon dumami sila, di ba? Book of Mormon may civilizations Oo. yan. May 3 sibilisasyon. Okay. Ang Jaredites, ang Mulekites, at saka yung Nephites at Lamanites. Yes. Ito yung mga angkan ni Lehi kung saan lumabas sila sa Jerusalem 600 years ago. Yes. Yan ang gusto kong malaman. Wow. Kung paano napatunayan, kasi hindi alam ng pamilya ng angkan nila Lehi kung talaga bang after 200 years, kung talaga bang nawasak yung Jerusalem. Okay, ganito nangyari dyan. Yung Jerusalem, under yan ni Zedekiah. Tama? Okay? Si Jeremiah, politiko lang, siyang propeta ng time na yun, nakakulong siya. Nung nawasak ang Jerusalem, sinabi ng Diyos doon na wawasakin niya ang Jerusalem, hindi sa mga famine, hindi sa bagyo, hindi sa kung ano. Wawasakin talaga niya yan gamit ang mga espada at saka gera. So nagkaroon talaga ng Matindi yung pagkakawasak ng Jerusalem. war, no? Sabi sa propesiya na yon, walang bato na nakapatong sa isa pang bato. Sobrang wasak talaga. na wasak. Grabe. Ang nangyari doon, mayroong grupo ng tao na lumabas doon sa Jerusalem. Ang pangalan ng leader nila, si Mulek. Kasi nga, makikita natin ang story na yan dito sa Book of Mormon. Dito. Kasi ganito nangyari. Actually, makikita natin kung kailan. Oo. Okay, so, pero ilalagay ko lang kung kailan. Nalaman? Oo. Okay, paano nila nalaman? Nalaman nila kasi nawasak ang Jerusalem kasi nga wala namang internet, di ba? Okay. So hindi nila alam. Ang alam nila, galit na yung mga kalaban ng Nephites, Lamanites, isang sibilisasyon yon. Galit na galit sila, lumipas ang mahabang panahon. Galit na galit sila kasi nga dapat daw mayaman sila, yung mga Lamanites. Oo naman. Nakahubad sila dahil hindi man sila masipag, masyado silang tamad. Pinapatay lang nila yung Nephites kasi yung galit nila, dapat daw yung mga ninuno nila, yung mga lolo nila, dapat hindi raw lumabas ang Jerusalem. Hindi naman daw totoo na nawasak ang Jerusalem. Hindi raw totoo yun. Paano nila mapapatunayan? Wala nga magpapatunay. Exactly. Ito dito sa scriptures, meron silang na kasalubong na tao. Ayan. So time yan ni Mosiah. Time ni Mosiah. Nagkaroon ng distraction Oo. Nagkaroon ng pagkalipol. Saan kayo galing? Kami po yung mga tao ni Mulek. Kami po yung Mulekites. Galing kami sa Jerusalem. Ano nangyari? Nawasak ang Jerusalem noon. Yun na. Doon nila Doon na nakita. patunayan na totoo pala talaga yung utos ng Diyos kay Lehi, nalisanin yun kasi wawasakin ang Jerusalem. Exactly. Pero nangyari 200 years pa. 200 years nang talaga palang nawasak ang Jerusalem. Kaya gano'n na rin ang pagka-eager ng mga Nephites na turuan ng mga Lamanites Yes. that this thing actually happened. Oo, false yung mga itinuro sa inyo ng mga fathers ninyo. Totoo talaga na sinabihan si Lehi na umalis sa Jerusalem kasi wawasakin. Ito yun dito sinabi na wawasakin ng Jerusalem. Nangyari yun, nalaman ng mga tao rito na totoo pala talagang nawasak ang Jerusalem. Pwede natin sabihin na hindi totoong nawasak ang Jerusalem rito Pero itong Book of Mormon, Magpapatunay na talagang totoo. Kasi mayroong nawasak na tao rito na nakasalubong nila na galing sa tao ni Mulek na lumabas galing sa Jerusalem 200 years after. Grabe. So,
Bakit sila nawasak, kuya? Kasi Yung- wala silang dalang records. Ang mga Mulekites. Yes, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nawasak. Kasi wala silang pananampalataya sa Diyos. Nagkasakitan sila roon lahat. Grabe. Ganun ang resulta pag wala kang ebanghelyo. Kaya pala, Kuya Jack, nung si Lehi, gano'n na lamang, after 3 days pa, inutusan pa niya, after nila umalis ng Jerusalem, Ganun kahalaga yun. inutusan naman niya ngayon, naka-receive naman siya revelation na ipakuha yung records from Laban. Kasi wala silang bit-bit na records. Ito namang Oo. dalawang bata na naman, si Layman at Lemuel, mormor na naman. Mormor na naman. Reklamo na Sabi naman. 3 araw ang binigay natin, tapos bababalikin mo kami. Kakaalis na. Hindi mo pa sinabi doon. Dapat doon mo na sinabi. Nakadala na natin. Actually, may challenge pa sila doon. Kasi Grabe yung challenge. may challenge pa sila doon kasi nalaman-laman nila na ang kanyang lamin, actually ang pinababalik sa kanya, lamin ng tanso. Nandun ang record na yon. Oo. Anong laman ng record na yon? Yung 5 aklat ni Moises. Ah. Yun yung first book, yung 5 books of Moses na nandito sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, saka yung iba pang aklat ni Isaiah kung saan 150 years nangyari bago nabuhay si Nalihay. At si Laban ang nagkikip ng records na yan. Si Laban nandun sa kanyang treasury. May Nandun treasury doon. talaga, Isa no? pang challenge yun. Nasa treasury. Meron siyang gwardiya doon, di ba? May Si gwardiya Zoram? si Zoram. Ngayon, alamin ninyo yung storya, dito nyo alamin. Oo. Kasi talagang matindi yung storya na yun kung paano nila nakuha. So, nung nakuha nila yung brass plates na yun from Laban, actually, madugong mga pangyayari madugong doon. pangyayari. Bago nila napasa kamay Yes. nila yon. Ngayon, sobrang saya nila sa Raya at saka ni Lehi, nung makabalik ang mga anak nila, dala na ang mga lamin ng tanso. Saka kasi buhay sila. Doon nila napag-alaman. Oo, unang-una doon, buhay sila. Buhay sila kasi alam nila hindi na makakabalik. At alam mo ba, kuya, si Zaraya mismo, nag-murmur din sa Oo. kay Lehi. Pinadala mo pa kasi yung mga batang yun eh. Siyempre, mamamatay yung mga yun eh. Siyempre, bilang nanay din naman, di ba? Siyempre naman, hindi magreklamo dun eh. So ngayon, doon nila eventually nalaman din nila na descendant pala nila din si Laban. Sila ang Kamag-anak din uncle pala. pala nila yun. Oo. Pero malalaman ninyo, ma-curious kayo, pag binasa nyo sa Book of Mormon kung sino si Laban, ay magandang matuklasan kung sino siya. Yes. Okay. So yan, mga kaibigan, yan po ang kahalagahan ng record. Kasi sinabi din dito sa Book of Mormon ni Nephi, no, sinabi niya na kung hindi niyo nakuha yung brass plates na yon, mamamatay kayo sa unbelief o sa kawalang paniniwala. Oo, Kasi sabihin, mangyayari din sa kanila yung nangyari sa mga Mulekites. Alam mo, di ba sinasabi ko may 3 sibilisasyon? Ay, oo sino nga pa pala, isa? yung Jaredites pala, Oh, diba? kuya. So, Saan hindi lang naman natin yan? ha, meron tayong Jaredites, Mulekites, tapos Nephites, Lamanites. Sino tong Jaredites na ito? Lamanites and Nephites, okay, Civilization niya nila Nephi. ay 600 before Christ. Yes. Ngayon, itong isang civilization, Mulekites, pares lang sila, 600 din. Kasi In nung between. nawasak ang Jerusalem, lumabas na sila. Nagta-travel na rin pala Nagta-travel sila. Nasa kabilang parte sila ng, nakarating sila doon sa lumang Amerika, pero kung saan man sila In other nakatira, hindi nila alam kung nasaan sila. but it's 200 years pa, di ba? Yes, oo, nalaman nila yon. Nasa kalagitnaan ng 600, no? Sa kalagitnaan ng 600 yun. Sabihin natin, mga siguro 500, hindi malayo eh. Mga siguro, mga 2 years, 3 years siguro. You can never Ganon. tell. 8 years, di mo malaman. Pero, eventually, nalaman nila kasi nawasak na silang lahat. Sino? Ang tanong ngayon, sino ang Jaredites? Yung Jaredites naman, Saan naman sila? according to the records, 2,200 years before Christ. Yes. Ibig sabihin, mas nauna pa to kila Lehi, sa pamilya niya, at sa mga Mulekites. Yes. Mas nauna pa. Alam mo kagandahan sa church? Hindi tayo restrictuhan kung paano tayo, saan tayo mag-aaral o paano tayo pag-aralan ng mga abra na kasulatan. Yes. Brothers and sisters, ito lang sasabihin ko sa inyo ha. Tingnan mo ang aklat ni Mormon, ang genealogy niya. Ito yung timeline. Ito yung timeline, no? Kung ano nangyari. Yan ang timeline ng buong Mormon. Titingnan natin ang Jaredites, nandito dito eh. Mga curious lang kayo eh. Ito ang Jaredites. Yung Jaredites, oh. Mhm. Sabi dito, Jaredites ay nangyari somewhere 2,200 years ago. Yes. So, ibig sabihin, Nauna pa rin siya kay, Oo. syempre, before Christ, di ba? 2,000, sobrang tagal. Yes, that's right. 2 milenyo. ang tanong ngayon, sino ang Jaredites? Saan sila galing? Ayan. Paano mo makakonekta sa Bible yun? Anong connection nun? Pakikwento, Kuya Jack, kung papaano natagpuan O bago nila natagpuan, kung ano Ang man natagpuan, record. may record kasi na nakuha eh. Kaya nalaman natin ang Jaredites eh. Oo. Ang tanong ngayon ng tao, sino naman yung mga Jaredites na yan? Ay, oo, sige nga. Oo, di ba? Paano naman niya makukonekta sa Biblia? Kasi sasabihin nila, nagsasabi kayo ng story dyan, wala naman sa Biblia. Diyan kayo nagkakamali. Oo. Kasi ang Jaredites, sila yung mga tao doon Doon sa Tower of Babel. Sa Tower ni Babel. Mm. Sila yung mga tao na yon na sa kulit nito,
Na gumawa sila hanggang sa langit daw ba? Gumawa sila ng tore sa paniniwala, itong grupong mga taong to sa paniniwalang maaabot nila ang langit at mapapatunayan nila na talagang may Diyos. Sabi sa kanila, ang ginagawa ninyo? Nagtatayo kami para makarating sa langit at maabot namin ng Diyos. Ganun ba? O, dilituhin ko kayong lahat. Ginawa ng Diyos, Kinonfound niya lahat ng language nila. Ayun. Iniba niya ngayon lahat. hindi na tuloy magkaintindihan. Siguro may pinapaabot na pa ako. Baldi ang iniabot. Ay, Kaya di siya natapos nabuisit yung tore. Oh. Ang matindi pa doon, ang haka-haka ngayon, iniisip natin, baka ang Pilipino ang pinakamakulit doon. Bakit? Ang daming lingwahe. Oo. Nasa 100 plus dialect. Gulong-gulo eh. May Ilocano, May Cebuano, may gano'n. Joke But lang. anyway, Joke so lang. yun. Ngayon, merong doong grupo ng tao na ang kanilang leader ay kapatid ni Jared. Ngayon, si Jared naman ay in favor talaga sa Lord o sa Diyos, kaya sinasabing the brother of Jared. Yun yung kanya, I see. the brother of Jared, ang kanyang bansag, the brother of Jared. So itong grupong ito, ang katangi-tanging grupo na hindi nag-participate Oo. doon sa pagtayo ng Tore ni Babel dahil alam naman nila na ang Diyos ay hindi Doon hindi sila Hindi nyo nag-participate. maaabot. Doon hindi sila nag-participate, damay sila doon. Kaya nakiusap si Brother Damay. of Jared. Yes. Oo, sabi ni Brother of Jared, baka pwede pong i-absuelto nyo kami. So yung grupo niya, hindi yan na-confound. Nag-travel sila That's palabas 2,200 years ago. ganon din ang ginawa ng Diyos Yes. na pinaalis sila para ma-preserve sila. That's right. At saan sila No, nakarating? 2,200 years ago before the 600 ni Lehi. Ang pagitan, kuya, is kung kwentahin natin nasa 1,600 years bago si Lehi doon sa Old America. Ay, oo. Di ba? Sila Lehi Oo, 600. tama. So, 1,400 years. 1,600. Hindi, sorry. 1,600 Hindi marunong yung magmath. pagitan. So, 1,600 dito pala, nakikita natin. So dumating sila Lehi naman, yon 600 600 before years, oo. before Christ. So, itong storya ng Jaredites, ganito ang nangyari dyan. Okay? Mm. Sa Biblia, lumabas sila. Okay? Mm. Hindi. Sa Biblia, nagtayo ng tore. Tapos na yung storya doon. Tapos na yung storya Oo. doon. Yun pala, may grupo ng tao na lumabas. Pumunta sa lumang Amerika, doon sila ngayon nanirahan. Itong mga Jaredites na to. Exactly, Mm. itong makikita. Paano na link dito? Paano napunta rito? Oo. Okay. Sa time ni King Mosiah, Mhm. sa time ni King Mosiah rito, okay, meron siyang inutusan, yung grupo ni Limhay, Oo, para mga tao hanapin, nila. may hanapin silang kamag-anak nila, kung nag-wonder sila kung nasa na. Mm. So may inutusan siya. Sa kalalakbay nila naligaw. Nakarating sila dito sa isang lugar na puno ng bungo ng tao. Yun ang nagulat sila. Ano itong lugar na to? Ba't ang daming bungo? Ang daming buto. Matindi yung pagkakawasak. Grabe. Yun yung nakita nila. Matindi yung pagkakawasak kasi sobrang punong-puno ng buto ng tao. Ano yung dahilan, kuya? Alam ko na. Isa na yon. Dahil walang Record. record. Paano natin nalaman? Nandito kung saan eh. Kasi may napulot sila ron. Kita nila yung buto ng tao. Oo. Ang dami nito. May nakita sila dong 24 plates. Alam mo sa mahanap sa Book of Mormon, sa Book of Ether. Nasa Ether yon. Bago sa inyo ang pangalan na yan kasi wala sa Biblia yan. Ang Ether, ang propeta noong sa panahon na yan ng mga Jaredites. Ito po yon. Sa aklat ng Ether, makikita nyo sa kanyang page, the Book of Ether. Okay? Sabi So, dito, isiningit din yan ni Mormon. yes, kasi No? mahalaga yung 24 plates of the Jaredites eh. Tingnan mo the Book of Ether, the record of the Jaredites, Mhm. taken from the 24 plates found by the people of Limhi in the days of King Mosiah. I see. So, ibig sabihin, yung inutusan ni King Mosiah Mm. na si Limhi, may nakita, napulot nila yung 24 plates ng Jaredites. Dito ko rin nabasa, kuya, yung yung pagta-travel nila. Oh, Kung paano nagpakita ng himala or nakita ni Brother of Jared yung daliri ni Jesus Christ. oo, dito nakalagay yon na kung paano sila ginaid, kung paano sila tumawid, kung anong ginawa nila, gumawa sila ng barko. Barges, no? Barges, oo. Grabe. Nandito yung storya So, na yun. Mga kaibigan, inaanyahan po namin kayong basahin ng Oo, diba? Book of Mormon. Napakagandang istorya ito. Exactly. Ngayon, makikita natin kung paano sinuportahan ng aklat ni Mormon ang Biblia. Bakit? Sinabi rito na may tinayong Torre ni Babel eh. Oo. O, ano nangyari sa Torre ni Babel? Ito yung storya na continue rito.
Ang galing. Mapaikot mo pa itong dalawa? Hindi mo naman kasi may nagsasabing totoo yan eh. Mm. Ibig sabihin, yun ang gusto ng Diyos gawin sa atin ngayon. Meron siyang inilabas na aklat, na tawag ay aklat ni Mormon, na isa pang tipan ni Jesucristo Mm. para magpatunay na totoo ang Biblia. O yun po ang ating tinuturo bilang misyonaryo, yan ang ipinapaliwanag namin. Hindi namin Diyos si Mormon. Hindi kami Mormons. Naiinsulto nga ako pag tinatawag ako, Mormon! Hindi, ayoko yun. Ngayon, meron kami ngayon declaration sa church na huwag na namin gamitin ng Mormons. We are discouraged to Discouraged na kami gamitin ng Mormons. Kasi nga, To hindi refer to naman us. talaga kami Mormons. Yes. Baka sabihin pa nila, may mga tinuruan nga ako sa mission ng mga tao na tinuruan namin, ready ka na ba? Kaya mo magdasal? Opo. Sige, magdasal ka. Ama po naming si Mormon. Nagulat ako eh. Sino nagturo sa iyo yan? Ama po naming si Mormon. Hindi namin mga Diyos si Mormon. So please do not misinterpret us. Yes. No? So bansag lang po sa amin yun. That's right. Ulitin ko po, hindi po Diyos si Mormon, hindi po tungkol kay Mormon ang librong ito, at hindi po namin sinasampa si Mormon, at hindi na po kami mga Mormons. Pero nasa inyo po yan, kung gusto niyo pa rin kaming i-refer as Mormons, hindi naman po kami magagalit. Pero pinapaliwanag lang po namin na hindi namin Diyos si Mormon. we are the members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And this book is another testament of Jesus Christ. Yes. Oo. So, gusto ko lang magbasa ng isang verse dito, Kuya Jack, na Pero bago mo basahin yan yes. bago niyo basahin yan, baka magtaka kayo kung saan galing yan. Yun ang tanong. Saan naman galing yung Book of Mormon? Sino naman naglabas niyan? Yan natin Pag-uusapan pag-uusapan natin. kung sinong propeta sa panahon natin na naglabas ng aklat ni Oo. Mormon. Kilala niyo sigurado kahit di ko sabihin. Kasi kung sinasabi natin, Kuya, ayon sa kwento natin kanina, na sila Lehi, pamilya niya, from Jerusalem, iba ang salita nila, di ba? So, paano natin naiintindihan to ngayon sa Actually, iba't ibang itong lengguwahe? aklat ni Mormon, hindi yan nakasulat sa English. Ayan. Wala namang English noon. So, yan, Meron siguro, pero hindi ko alam kung anong, hindi yan nakasulat sa English. so, yan ang tatalakayan natin sa susunod. Kung sino ang naglabas ng Book of Mormon, sino ang nagsalin, at sino ang ginamit ng Diyos. At kung para ilang daan taon pa. ilang daang taon pa bago niya nailabas ang aklat ni Mormon. Ibinaon yan eh. Di ba? Nakabaon yan sa anak ni Oo. Mormon na si Moroni. Tama. Ipinasa niya kay Moroni yan. Kung makikita niyo sa mga templo namin, yung may torotot doon sa may Temple Drive. Temple Drive sa Oo, Corinthians. Corinthian Gardens. Makikita mo, meron kaming templo dyan, may torotot. Yun yung anak ni Mormon Mormon. na si Moroni. Siya ang nag-seal. Yes, ipinasa sa kanya ni Mormon at siya naman ang natira, ibinaon niya ngayon sa Binaon niya lupa. ngayon. Actually, hindi nga nabanggit dito kung ano nangyari kay Moroni, di ba? Wala, hindi nakita. Pwede pa, kung gawa-gawa lang ito, dagdag na lang natin dito na namatay si napako sa paa si Moroni, napitano, di ba? So, we know for sure na natotoo ang aklat ni Mormon. So, gusto po namin na kayo po mismo receive ng sarili niyong testimony na masabi niyong totoo talaga ang aklat na ito, ang talaan na ito. At ito ay tungkol sa, babasahin ko po ang isang verse dito sa 2 Nephi chapter 25 verse 26, no? Kung ano ba talaga ang Book of Mormon. Yes. Okay? Ano nilalaman ito? Although mahabang Kasi kwento to sinasabihan tayo ng tao, Mga hindi kulto kayo, no? tayo Kristiyano. Antichrist kayo, no? Ganun sinasabi. Oo, mga kulto yan. Masakit po. Alam mo yung mga Mormons na yan, kulto yan eh. Sakit naman sa loob namin. Masakit, oo. Kasi ang dala-dala namin pangalan mismo ng Hesus Kristo. Actually, Kuya, Wala nga akong kilala at wala nga Simbahan. ako missionary ako Oo. Nag-ikot ako ng 2 taon inilaga kami sa, actually 2 years and 3 weeks ako eh. Kasi na-extend pa ako eh. Tagal, hindi ako in-extend pa ako ng 3 weeks. So ibig sabihin, sa 2 years and 3 weeks ko, wala ako nakita na ang pangalan ng simbahan ni Hesus Kristo, wala ako nakita. Oo. Simbahan ni Kristo, simbahan ni Jesus, ganun lang nakikita ko eh. Church of God, Church of Christ, ganun Church of nakita mga ko. ganun. Pero mismo Walang pangalan, buong Mm. pangalan, Hesus Kristo. Basahin mo nga, Franz, kung anong ibig sabihin kung anong nilalaman ng aklat ni Mormon. Oh, yes. Ito, to denounce that, That declaration sa atin na kultura tayo. at Antichrist daw tayo. So, sinabi sa 2 Nephi, ito chapter 25, verse 26, we talk of Christ, we rejoice in Christ, we preach of Christ, we prophesy of Christ,
And we write, according to our prophecies, that our children may know to what source they may look for a remission of their sins. Pero ba yan? Remission of sins, para sa Kapatawaran. kapatawaran, di ba? Para malaman nila ang kanilang titingnan para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, dyan pa lang sa Aklat ni Mormon, alam na kung anong role ni Jesus Christ. Tinuturo na ng mga propeta katulad ni Nephi doon sa mga anak nila na they should look forward, they look up to Jesus Christ na darating, na natupad doon sa 3rd Nephi. Yes. 3rd Nephi 11, kung ano nangyari doon. Oo. Gusto mo ng kwento? Ay, oo nga pala Kuya Jack. Si Mark Logan lang naman sasabi niya na, meron akong kwento! Ano ito? Ganito po yan, may kwento ako dyan na ito Hindi man ako propeta, pero meron ako sikreto na nalaman. Nakakadagdag lang talaga ng ano eh. Oo, ng kasi alam mo, missionary tayo edifying Ano siya to missionary tayo. May mga experiences tayo na ating i-cherish talaga. Mhm. Now, mga experiences natin, tulad nitong na-experience ko, Aklat ni Mormon, sinabi doon, Chapter 16 ng 3rd Nephi. I have other sheep which are not of this fold, even in this land and in the land of Jerusalem. Wala doon. Wala doon, okay? So, ibig sabihin, meron siyang ibang lugar na pupuntahan na meron siyang ibang tupa. Bibisitahin din niya yun. Ang tanong, saan yun? Yun. Saan siya pumunta, wala nang sinabi doon. Kasi Oo, no hindi 19, niya umakit na siya. sinabi dito eh. Tapos oo. nagpakita na siya sa mga apostoles. Mm, Di ba? Wala oo. na. Ganito yan. Na-assign ako sa Baguio. Ngayon sa Baguio, nasa Rosales kami, nasa Pangasinan kami. Mhm. Meron kaming opisina nasa Baguio mismo. Okay. Meron kaming office elders. Ano yung pagkakwento? Ito ang pagkakwento niya. Okay? Magkaroon na siya magtagalog pero hindi ganun Tatas. katas, oo. Yung sinabi niya sa akin, alam mo elder, kasi Baguio pumunta kami dun sa mga kaigrot. Tapos, may nakasalubong kami matanda. Mhm. Tapos sinabihan kami, white man. White man. 2,000 years ago, my grandmother saw white man coming down from sky, taught us the rice terraces. Yun lang sinabi sa'yo? Yun lang, wala na Wala naman ibang, kami nakakaalam na, kami magturo doon wala naman Sabi lang niya, rice terraces lang Kung titingnan mo, kailan si Jesus Christ nagbisita doon sa Lumang Amerika? Kung bibilangin mo, 2,000 years ago. Kung saan Ay, oo. sakto na si Jesus Christ ay bumisita Sa tao Sa land- sa Lumang Amerika. sa Old America. Ang galing. Ang galing. Hindi man nating sasabihin dyan kasi wala naman sa mga records natin wala na may naman bumaba dito. rito Pero parang sa wildest thinking natin, pwede Maraaring natin meron siya, isipin, oo. may mga propeta siya rito. Kasi kung titingnan natin sa mga museo, may mga records na nahuhukay. Bakit sila nakakakuha ng records? May mga nagsusulat rito noon. Meron ako napuntahang museum na may diorama, maliliit. May mga maliliit na banga na punong-puno ng mga papyrus. Papyrus yung mga scroll. Yung mga sa papel isinulat. Ibig sabihin, hindi malabo ang Diyos. Meron siyang mga propeta na tumutulong sa tao na ipaintindi ang ebanghelyo. Nakakamangha talaga to kuya tong rice terraces na to. Kasi ang ganda-ganda niya, kaya napaka-perfect. Kasi kung ang time na yun, kung isipin mo, ang ganda ng engineering niya, no? Alamin natin kung paano pinapatubigan ng rice terraces. Di ba? Unique engineering. Hindi mo Galing. lang kung saan galing. Sigurado merong heavenly intervention kung paano itinuro yan. Ang galing, no? Diba? So, alam ko na tumatawag ang Diyos ng propeta kada dispensasyon. At tayo ay nasa last dispensation na, no, Kuya Jack, no? Oo. So, alam ko na meron tayong buhay na propeta ngayon na sa susunod na mga videos, pag-uusapan natin yung mga Na bagay-bagay na yan. kung bakit may propeta kami. Oo. At sinasabi namin meron kaming buhay na propeta. At paano na pa sa kamay natin itong Book of Aklat ni Mormon. Mormon. Oo. Kasi ang pinaliwanag namin kung ano ang papel ng Book of Mormon sa Biblia. So, ibig sabihin, Oo. alam na natin na tinutulungan ng Book of Mormon na hindi natin pinag-aawayan ng Biblia. So, suportahan niya ngayon ng Biblia. Ang tanong natin ngayon, paano nailabas ang Aklat ni Mormon? Paano na napunta sa atin ngayon. Gusto niyo malaman Kasi yan, ang- pag-uusapan natin. Ang coverage kasi nito ay 600 before Christ and Yes. 400 after Christ Yes. or AD. Yes. So that's 1,000 in coverage. Meron po akong isi-share sa inyo tungkol kay Jesus Christ
dito po sa Bible and sa ating standard works. Mhm. Hindi lang po Book of Mormon ang meron tayo. Meron pang mga aklat na inilabas na hawak po namin na tinatawag naming doktrina at mga tipan. In this dispensation. Yes, dispensation. Meron din kaming mga mahalagang perlas. Mhm. So, ibig sabihin, ang Diyos, hindi natin yan pwedeng isipin na hindi niya ilalabas yung mga records na magpapatotoo tungkol sa Kanya. Yes. Ito po yung tungkol kay Yeso Kristo na pwede kong sabihin para sa inyo. Pwede namin ma-share sa inyo tungkol kay Yeso Kristo. Pag sinabi po natin, ano ba yung katotohanan? Truth. What is truth? Paano natin sasagutin yun? Si Jesus Christ po has many titles. Sa New Testament, sinabi ni Thomas sa kanya, sa chapter 14, verse 5, sinabi ni Thomas sa kanya, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Sinabi sa kanya ni Jesus Christ, sa verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mm. Ibig sabihin, when Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life, isa sa pangalan ni Jesus Christ, the truth. Mhm. He is the truth. Yes. Now, in our standard works, before that, it also says in Hebrews, chapter 13, verse Mhm. 8, Sinabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same Yesterday, yesterday, today, today, and forever. forever. So, hindi siya nagbabago. Oo. Okay? So, kung ano man ang ginawa niya before, ngayon, at sa magpakailanman, ay gagawin pa din niya. Dapat pala, iniisip ko kuya, dapat kung tayo bilang mga anak din ng Diyos, dapat naniniwala tayo hindi lang sa kung ano yung nakikita natin ngayon. Dapat pinaniniwalaan din natin yung kung ano yung naganap noon at kung ano pa yung magaganap pa Yes. pagkatapos ng buhay na ito. So, kung gusto nating malaman kung ano yung mangyayari, ay hanapin mo ang katotohanan. Paano mo masasagot kung ano yung katotohanan? Oo. Malawak yan eh. Oo. Ngayon po natin malalaman na sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Wala makakaparoon sa kinaroroonan ng Diyos kung hindi sa akin. So, ibig sabihin, kung ang title niya ay The Truth, dapat nating tingnan si Jesus Christ kasi siya ang katotohanan. Tama. Oo. Dito sa standard works po natin, sa Doctrine and Covenants, section 93, verse 24. And the truth is knowledge of things as they are, and as they were, Present. and as they are to come, future. Yes, that's right. So kung titingnan mo si Jesus Christ is a knowledge of what? This, as they are, Are present, present, Mhm. mortal. Nung mortal, bumaba siya sa New Testament, Mhm. mortal, as they were, mortal Christ, pre-mortal Christ, pre-mortal Christ, Oo. which is nasaan siya? Napag-usapan nasa natin. heaven siya. Sa heaven siya, Heaven which siya. is, He is the God of the Old Testament. Old Testament. Kasi siya oo. si Jehovah eh. And as they are to come, as they are to come, or as they will be, it will be post-mortal Christ. post-mortal Christ. What is the post-mortal Christ? This is the resurrected Christ. Mm. And this is what we are going to talk about. Kasi ito na yung kay Jesus Christ. Ano na siya ngayon? Mm. Ano yung gusto niya? Ano yung truth na bit-bit niya? Ano yung katotohanan na bit-bit ni Yeso Kristo? Yan. So it's a So- knowledge of, kung gusto nating malaman ang katotohanan, sinong tututukan mo? Si Yeso Kristo Sa lang naman. So kung ano yung naisusurat tungkol kay Yeso Kristo, may lumang tipan, may bagong tipan, At may isa pa. meron pang isa pang tipan ni Yeso Kristo. Alam mo ba? Okay, we hold the Book of Mormon, kuya, dearly, no, in our hearts. Alam mo ba na meron pang mas mahalaga sa mga standard works ng Bible, Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price. Yes. Pinakamahalaga sa ngayon ay ang living prophet. Bakit? 'Di ba sabi natin, God is the same yesterday, today, and forever. God revealeth secrets. To his servants the prophet. Naubusan siya ng secrets? Hindi. So ngayon, mahalaga ngayon na meron tayong buhay na propeta dahil siya lang yung may hawak ng keys na pwedeng tumanggap ng buhay or modern revelations. Matagal na tayong merong buhay na propeta.
hindi lang matanggap ng tao. Oo. Isa sa mga bagay kung bakit namin itinigil ang pangalang Mormon, kasi yan ang iniutos at sinabi sa amin ng buhay na propeta. Yes. Huwag na natin gamitin, gawa ng yan din ang nakatuon sa isip ng tao na kaya tayo tinatawag na Mormons. Oo. So yun pong dahilan kung bakit. Maliban sa mga standard works na meron po tayo ng Biblia, Aklat ni Mormon, Doctrine and Covenants at saka yung Pearl of Great Price, maliban na meron tayong ganyan, meron pa tayong buhay na propeta na mismong nanggagaling sa Diyos ang Yes. inspirasyon kung anong gagawin natin ngayon. Yes. Kaya namin napapaliwanag kung ano yung mga katanungan na kailangan natin ng kasagutan. Tama. Kasi nga meron tayong buhay na propeta. Buhay na propeta. Thank you very much, Brother Franz, ano? Thank you din, Kuya Jack. No? Napakarami ko natutunan ngayon. No? Nakamamangha. Marami tayong pag-uusapan, gawa ng alam natin kasi gusto nating malaman din ng tao kung paano na ilabas ang Aklat ni Mormon. Yan ang ating talakayin. At ano yung mga papel ng mga propeta para mailabas ito. So, napakarami natin tatalakayin, Kuya Jack. Marami, Ano? napakarami. Isa pang isa, excited ako na ituloy natin. Para sa akin kasi napakalalim ng atonement. Yung pagbabayad sala ni Jesus Christ. Gusto ko pag-usapan natin ng Yes, doon natin dibdiban malalaman. yan. Yes, doon natin malalaman ko talaga kung anong ginawa ni Jesus Christ. Kasi sinasabi natin may binayaran si Jesus Christ. Yes, hindi natin dinadinayan. Pero kung may binayaran si Jesus Christ, bakit mayroon pa rin tayong responsibilidad? Accountable pa rin tayo. Yes. Oo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na maniwala ka na lang sa kanya, maligtas ka na. Hindi pwede mangyari yun. Kasi may accountability ka eh. Meron kang kailangan gawin para maligtas ka. Oo, binigay niya yan. Tama yun. May binayaran siya. Pero ano yung binayaran niya para malaman natin? Yan. Yun ang gusto kong malaman, Kuya Jack. Yun yung So, word na yun ha. Yun ang tandaan natin ha. May binayaran siya. Pero kung may binayaran siya, bakit hindi tayo absuelto doon sa responsibilidad? Kasi bayad na, di ba? Oo. Dapat absuelto na eh. Pero Oo. hindi eh. May kailangan tayong May gawin. oh. May sinasabi nga itong So, mga ibang pastor. Meron nga nag-ano sa Facebook eh. Ito ha. May sinabi siya na yung faith without work is dead. Yes, Sinasabi yung niya, sa James. Hindi daw mahalaga ang good works. Hindi daw. Pero kung sinasabing hindi naman daw mahalaga ang good works, sinasabi niya na huwag ka naman papatay ng tao. Huwag ka naman gagawa ng masama kasi hindi pang Kristiyano yun. Ano? O, paano nangyari yun? Napakalayo naman. Kuya Jack. Oo. So, totoo naman na hindi makakaligtas ang works. Pero, contradicting siya. Kung Oo, babasahin kasi natin paano ang kung- James, Oo. faith without works is dead. Paano kung sumaksak sa'yo hindi Kristiyano? Oh, yun. Marami pa rito na atheist pa rin. Hindi naniniwala sa Diyos. Anong palagay mo doon? Ang reason mo lang is, Diba? wag naman kayo papatay ng tao kasi mga Kristiyano tayo. Ganon? Hindi gawain ng Kristiyano yun. Sasabihin sa'yo ng pumatay sa'yo, hindi naman ako Kristiyano eh. O ano? Hindi absuelto sila. Diba? Hindi sila absuelto kasi may batas pa rin. May batas ng Hindi. lupa na huhuli sa kanila. So, yun yun. So pag-usapan natin yan, Yan sa ang susunod. nakaka-excite na pag-usapan natin mga kaibigan, ating abangan. Ano po? Kaya stay tuned. Salamat po sa inyong pakikinig. See you again next See you time. again.